So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, as usual, kahapon, no, nagbigay po ng statement na scripted si Sara Duterte. Tingnan niyo yung pagkakaiba, no? At least ito, pangalan nito, si Alan Peter Cayetano, panagsalita sa vlog niya, tuloy-tuloy. So, doon natin makikita, no, na si Alan Peter Cayetano may utak talaga. Hindi lang talaga ginagamit sa tama. Kasi tingnan nyo mga kababayan, ito napakasimpleng message na lang po nito para po sa pag-aresto kay Jingo Estrada. Hindi pa po magawa ni Sara Duterte ng walang script. Anong klaseng katangahan na naman to? Alam nyo, no, kayong mga didis, ganyan ang gusto yung presidente? Hindi makapagsalita ng diretso kung walang script. Bukod po sa walang script, mga kababayan, wala pang kwenta yung sinasabi. Tapos may putok pa. So, tinan nyo ito Okay, ano ba gagawin? Panoorin natin to, no? Well, so, ano bang nakalagay dito? Pahayag, no? Pahayag. June 2. 2026. Oh, okay. So, panoorin natin to Kabulshitan to, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, no? Na adlaw sa inyo na tanan. Sige. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Ayan na, simula ng katangahan. Ang nangyayari daw po sa atin ngayon ay kailangan daw mabahala sa mga naniniwala sa demokrasya. Puta, galing sa inyo, mga Duterte? Yung word na yan, galing talaga sa inyo? In the first place, mga kababayan, no? Kung paglabag lang sa demokrasya ang pag-uusapan natin, malupit po ang mga Duterte dyan. Ano ko nang ginawa nila, no? Si Dilima, pinakulong. Wala naman palang kasalanan. Yung kaso, gawa-gawa lang. Yung ginawa niya kay Mabilog, andun na po lahat Yung alam niyo yung ginawa nila kay Mabilog? No, yung kinorner nila. Pagkatapos, inutusan nila na, magsalita ka na. Kailangan mong i-implicate si Drilon sa droga. Droga na naman. Masyado pong na-abuse ang word po na droga noong panahon ni Digong. Magkaiba yung kay Jinggoy. Kasi ang sinasabi dito ni Sara tungkol kay Jinggoy. Anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa... Thank you pala kay Tapon na to. Kararating niya lang pala galing travel. Hindi lang po nakakaalam, no? Ito ang kapal ng mukha, no? Galing po siyang dahig. Galing siya Netherlands, nag-travel siya doon. Tapos biglang susulpot dito sa Pilipinas na kunwari alam niya kung ano nangyayari. Kapal ng mukha talaga. Tignan mo, mukha pa lang Mukhang mabantot na Sige. Anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Okay, so galing talaga sa iyo Tanginan to, kapal ng mukha, no? Okay, alam niyo mga kababayan, no, yung suliranin sa Pilipinas, nandyan lang po yan. Hindi po nawawala yan. Puta, napaka-perfecto mo namang bansa kung walang suliranin ng bansa. Isipin niyo kahit po Amerika, may suliranin sila sa bansa nila. Maraming homeless sa Amerika, di ba? Marami ding mga addict doon. So, suliranin po kahit po na ang Amerika po ang pinakamayaman, isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo at superpower nga po ito. Suliranin pa rin po sila. Hindi po nawawala suliranin sa isang bansa. Ganoon din po sa Russia. Sa Russia, alam nyo, maraming hookers doon. Alam nyo yung mga seaman natin. Kung sino mang seaman dyan, no? Kung meron yung mga seaman natin, no, pag dumadaan po dyan sa bandang Russia,
umaakit po ng barko nila yung mga mga Russian. Problema din po ng bansa nila yon. Kaya napaka-bullshit mo, Sara Duterte, no, para banggitin na naman na imbis na tutukan o suliranin sa ating bansa, nakafocus daw kay Jinggoy. Hindi po ganun yon. Hindi po ganun yon. Kung nireklamo may suliranin sa bansa, sige nga, anong bansa ang walang problema? Kahit Singapore may problema. Bubo talaga no. Alam niyo masyado nilang ginagamit yung problema ng bansa, no, para po dito sa nangyayaring nga pong kaguluhan sa politika sa Pilipinas. Magaling mambuti. Kaya nga political persecutions na naman. Tanga-tanga talaga nito, no? Hindi, alam niyo kasi ano yan Pag ginamit mo kasi yung suliranin ng bansa o problema ng bansa, ang daling maka-hook up, no? Hook up pa tawag doon. Ang daling makakalawit ng mga simpatsya ng mga tao. Ay, oo nga. Si Sara ang galing. Nakita niya yung problema ng bansa. Sa San Francisco at Los Angeles, maraming homeless, di ba? Sa Tatinga, maraming homeless Problema ng bansa yun. Minsan daw, may patay sa bangketa, walang pumapansin. Welcome to the American. San Francisco, medyo mahirap na bansa na ngayon yan, no? Ay, na state, no? San Francisco. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. Puta, di ba? Alam mo, no, nakanganga no? Tingnan nyo, alam nyo na to, mga kababayan, na ngayon, ang sinasabi nga raw po ni Sara, hindi daw dapat ganon. No, hindi naman dapat ginagawang, ang mga kritiko daw po ay pinapakulong or ginagawa ng hindi maganda. Galing talaga sa'yo, Sara Duterte. Alam nyo, no, ano yung pinakamalaking kritik po ni Digong? ABS-CBN. Anong ginawa ni Digong sa ABS-CBN? Pinasara. Actually, sa totoo lang, meron na bang violation sa ABS-CBN? Totoo naman yon. Pero hindi naman ito sapat na dahilan para tanggalan ng prangkisa. Pwedeng ayusin, pwedeng baguhin. Pero tatanggalan mo ng prangkisa? Diyos ko. Di ba? Ang mga kritik daw po, hindi daw dapat tinuturing na enemy of the state, sabi ni Sara. Pero, puta, ang daming pinakulong ni Digong, ang daming pinapatay ni Digong ng mga kritiko niya. O yung isa pa, yung si Espinosa. Si Espinosa mga kababayan, di ba? O si Espinosa mga streetwise, no? Pinatay yung tatay sa loob mismo ng krame ata, kung di ko nakakamali, krame. Puta, doon pa lang violations na yon. O kasi daw po, yung mayor daw po na yon, sangkot sa droga, pero totoo, ang kinampanya ata kasi nung tatay, kung di ko nakakamali, si Binay. So puta, kaaway kita. So pinapatay sa loob. So anong nangyari mga kababayan, no? Para po makompleto yung scheme na drug lord yung mayor po na yan, na si Mayor Espinosa. Ginawang wanted yung anak. Di ba yung anak nagtago sa di ba? Sa Saudi ata, kung hindi nakamali, Saudi or Dubai, pero sa Middle East yun So, ang nangyari, no, nung nahuli po yan sa Middle East yung anak, si Kerwin Espinosa, tinuruan ni Bato. Kaya nga gagawin si Bato Sabi sa UAE, no? So sabi ni Bato, dapat ituro mo to. Dapat aminin mo na drug addict, na drug pusher ka. Dapat aminin mo na kasabot mo si Ronnie Dayan papunta kay Dilima. O, di ba? Yun pa lang mga babae, walang ihaan na po yun. Tapos manggagaling kay Sara Duterte, yung ganyang klaseng mga salita. Ang totoo mga kababayan nun, natatakot lang po itong si Sara Duterte. Kasi nga po, nabawasan siya nakakampi. Hindi na po makakaboto si Jinggoy kung sakaling nga pong matuloy yung impeachment. Kung sakaling matuloy yung impeachment. Kasi ako naniniwala ako na medyo alanganing matuloy yan dahil nga po andyan po yung majority black na si Cayetano. Malay mo, binobola lang pala tayo, nakakala mo smooth. Pero yun naman pala, ang ending pala, technicalities. O kaya, Supreme Court. O, tingnan nyo yan, Posibleng ganun yun. Posibleng
Ito kasi ginawa na nila last year eh. Posibleng, kaya smooth pala yung proseso ng impeachment ni Sara ngayon. Yun naman pala, bago magsimula, alam na po ng mga senador na may desisyon na po yung Supreme Court. O, di ba? Pwedeng ganon, di ba? Pwedeng ganon. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good. Ay nako, ito yung chismis po ni Jinggoy eh. Di ba naalala niyo yung chismis ni Jinggoy? Na siya daw po ay tinatakot. Ako ay tinatakot. Sabi niya ganyan. Para lumipat sa kabila. Pero hindi matitinag ang aking prinsipyo. Ay, Diyos ko. Prinsipyo, yung Jinggoy. Di ba? Yung chismis po na ginawa ni Jinggoy at saka ni Cayetano, sinasakyan po ngayon ni Sara. Kita nyo, di ba, isa script? Isa script ng mga baka ng inang mga yan. Governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. Ayan okay Ang democracy daw po ay hindi po pag-eliminate ng mga oposisyon. Puta, ginawa nyo rin dati yan eh. No? Tinan ninyo. Dati po mga kababayan, no? Kunwari merong isang broadcaster no, na babatikos sa mga Duterte, lusob po yung mga trolls. Halong katin yung buhay ng mga broadcaster or ng media. Nangyayari yan eh. Hindi lang po sa media, pati po tayo mismo. Tayo mga simpleng mamamayan nung panahon ni Digong. Mag-comment lang po tayo sa mga maling ginawa ni Digong, lulusobin po tayo ng mga DDS. Mga troll. Pagkatapos mga babayan, ang gagawin, bubuksan yung Facebook mo, halongkatin yung mga anak mo, yung pamilya mo, tapos bababuin nila sa Facebook. Gawain po ng mga DDS yan. Buti nga ngayon, bawal na sa Facebook yun yung gano'n, bawal na sa Facebook yun. Ban ka kaagad sigurado, pero dati po kasi ganon. So alam nyo mga kababayan, no, ayun po ay pag-eliminate din po ng mga critic online. Pati rin po yung mga media. Tingnan ninyo, walang masyadong media ang bumabatikos kay Digong dati. Hindi dahil sa hindi dahil sa takot sila, no. Kasi mga kababayan, no, nakita kasi nila no na maraming trolls at hindi pa nila alam na trolls yun, no. Kaya ngayon tingnan niyo, for example, babati ko sila kay Digong. Ang daming trolls na nalulusob. Ganun pala, marami pala mga Duterte supporter, so magiging pro-government na yung bunganga ko. Pero meron pong hindi nagpatinag dyan. Kilala niyo kung sino? Yung namatay. Yung namatay. Yung kay Bantag. Si Lapid, no? Si Lapid. Percy Lapid. Pero ano nangyari kay Percy Lapid? Patay din. Patay din ang ending, no? Yun, hanggang ngayon po, di pa rin po nahuhuli yan, no? So, kaya po, John V. Crimulya, no? Yung sinasabi mong si Bantag nga po ay hulihin na. Lapit ng hulihin. Sana po, hindi lang po press con yun. Naman si Crimulya, nakapuntos siya ngayon. Dahil kay Jinggoy. Pero, sa iba, hindi pa rin. Mahuli niya lang si Bantag, okay na eh. Okay na yun. Medyo magandang imahe na po ni John B. Crimulya yan. So, pero by the way, mga kababayan, no, bago ako malayo sa topic, no, so ito yung sinasabi natin. Hindi po kaya ni Sara Duterte na magsalita ng walang script. Kasi nga, baka magkamali na naman. Mali-mali kasi yan eh. Tingnan nyo mali-mali. Di ba? Puta, gusto nyo maging presidente, mali-mali. Kaya nga kinukumpara ko siya kay Alan Shearer di ba? Tingnan nyo sa Alan Shearer, mga kababayan. Magaling magsalita, di ba? Vlogger na nga daw, sabi. Vlogger na nga daw. O ganun sana.
Ganun po yung gusto nating makita kay Sara. Na kaya niya magsalita, kaya niya mag-vlog. No, mga kababayan, ako po ay nababahala sa nangyayari po ngayon dahil inuubos na po ng distraksyon ng oposisyon ngayon. Sa paghuli nga po kay Jingo Estrada, ganun sana. Ako nga nagawa ko on the spot eh. O di ba on the spot nagawa ko eh. Ikaw di mo magawa. Oh, mga kababayan, ako po si Vice President Sara Duterte. Ako po ay nababahala no na ang demokrasya sa Pilipinas ay nawawala na dahil sa pagkitil sa mga pamamahayag ng ating mga oposisyon. Lalong-lalo na nga po ngayon na hinuhuli na po, kinakasuhan na po, at ngayon inaresto na po si Jingo Estrada. Ako nga nagawa ko, Sara eh. Ba't ikaw hindi mo magawa? Tanga-tanga! Aga-aga, may visit ako. Oh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito no, sa statement na naman ni Sara na scripted. No, scripted talaga tong gaga na to eh. Yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So next topic tayo, no.